Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binghing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo, palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig sa 100, may tiga-60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Tayo po ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay inanyayahan ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinahayag. Ang sabi niya, kayong lahat ng mga napapagal, mga nabibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pakisabi nga ulit, pahinga. At habang nagpapahinga, ang sabi niya, matuto kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok dahil ito ay magaan. So matuto kayo sa akin. So ang pahinga na binibigay sa atin ay katulad din o katumbas o may kalakip na pag-aaral, may kalakip na pagtuturo nang sa ganon mas lumawak ang atin pong pag-unawa, mas lumawak pa ang ating kaalaman. Kaya ngayon, sa linggong ito, sinasabi sa atin sa pamamagitan ng isang talinghaga. Sabihin nyo nga po, talinghaga. Kadalasan, ang talinghaga ay ibinibigay sa mga ordinaryong tagapakinig. Kapag ang isang tao, katulad halimbawa ng mga grupo ng mga Pariseo, Eskriba, nahihirapan silang unawain ang ibig ipahiwatig ng talinghaga. Pero para sa mga ordinaryo o mga tinuturing na mga mabababang uri, madaling makarelate ang mga tao sa mga talinghagang ibinibigay ni Kristo. Kagaya ngayon, ang talinghaga tungkol sa magsasaka na lumabas para siya ay maghasik. Pag sinabing maghasik, magsaboy. Kasi ang unang pamamaraan ng mga magsasaka ay isinasaboy ang mga binhi.
doon sa kanilang kabukiran o sa lupain, hindi isa-isa. Yung binhi ay inihahagis. Kaya maganda na mas maunawaan natin, pero bago tayo magpatuloy, meron tayong disclaimer na sinabi ni Kristo, ang may pandinig ay makinig. Kasi useless ang ating pong mga pinag-uusapan kung wala namang pandinig. Kailangan pa natin ng tulong ng sensya, kailangan natin ng hearing aid. Pero ang sinasabi, ang may pandinig, makinig. Pakisabi nga sa katabi, makinig ka. Yung nga, yung problema kasi, di ba, no? Mas mahirap kasing gamutin ang mga taong pinipiling magbingi-bingihan. Yan, walang gamot yan. Doon sa mga nabingi, yung nagkasakit, kaya pang lunasan yan. Pero kapag pinili ng taong magbingi-bingihan, ay wala talaga. Kahit anong ganda ng sabihin mo, wala. Useless yan. Kaya nga maganda no, na mapagnilayan natin itong pamamaraan ng magsasaka na itinuturing at ipinapakilala din na sinasabing ito ang Panginoon, ang maghahasik. At ano ang kanyang inihahasik? Binhi. At ano ang binhi? Yan ay grasya, biyaya ng Diyos. Sa paghahasik, isa lang ang naghahasik. At ang uri ng binhi, isa lang din. Pero ang mga tumatanggap, ang mga recipient, diyan tayo nagkakaiba-iba. Ibinigay naman sa atin, no? May binhing nahulog sa daan, may binhing nahulog sa kabatuhan, may binhing nahulog sa dawagan, at mayroon ding binhing nahulog sa isang mabuting lupa o matabang lupa. Kaya nga, anong uri tayo ng tagapakinig? Tayo ba yung uri ng tao na matigas ang ulo? Tayo ba yung uri ng tao na, alam ko na yan kaya nahihirapan na itong mag-absorb? Tayo ba yung, ang ganda naman ng sinabi, ang ganda naman ng misa natin, pero pagkatapos, wala. Balik sa kung anumang mga pinaniniwalaan. Pero ang hinahangad ni Kristo, maging karapat-dapat at mabuting lupa tayo. Kasi ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, nagbubunga. Kaya classic man, pero di ba madalas natin naririnig noon, kailangan niyong gumising ng maaga. Nagsaboy na ng biyaya ang Diyos, tulog ka pa. Kaya anong aabutan mo? Sa sitwasyon natin, sa kalagayan natin, iisa lang ang ipinahayag sa ating mga salita ng Diyos. Pero nagkakatalo-talo tayo dun nga sa gaano tayo kabukas at kahanda na tanggapin ang salita ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos. Ang may pandinig, makinig. Kapag nagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan natin at dapat tayong makinig ng may kababaang loob. Hindi ko alam, no? Minsan kasi mas marunong pa tayo sa Diyos. Kapag nagsalita ang Diyos, mas may alam pa tayo sa Kanya. Kung kung kumilos tayo o umakto tayo, alam ko na yan, Lord Pero alam natin, pero hindi nga natin na isa sa buhay. Kaya hindi rin pwedeng nakikinig lang. Kailangan din, handa tayong kumilos kung gusto nating magbunga. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. Sige nga, imagine niyo kung isa lang ang tenga niyan. Imagine nyo, 2 bibig niyan. Kasi talaga, di ba? Bakit dito nilagay ng Diyos ang tenga natin? At mahalaga yung tenga. Sa murang edad, di ba? Sabi nga, kahit nasa tiyan pa lang ang bata,
napapakinggan niya na. Hindi lang yung tono, napapakinggan din niya yung damdamin. Kaya nga sinasabi, kausapin mo ang bata kahit nasa tiyan pa lang. Pinaparinig na natin yung mga dapat niyang marinig para paglabas niya sa mundong ito ay, di ba, kahit papano familiar na siya, kahit papano mas buo ang kanyang loob. At sa bawat salita no na naririnig niya, yun ang kanyang natututunan. Kaya nga, di ba, delikado, no? Kasi kung nasa tiyan pa lang yung bata, tapos ang naririnig na at sinasabi, gago ka, paglabas niyan, gago talaga yan. Pero ang sinasabi kasi natin, di ba, yung assurance na mahal ka namin, o papa mo ko, mama mo ko, kaya mas madali yung development ng isang bata. Pero kung puro negative ang naririnig at ipinaririnig natin, tapos mag-expect ka na maging mabuti ang batang yan, wala. Kaya bata pa lang, di ba? Paulit-ulit na sinasabi, no? Kung sino man yung nagbabantay, Papa, love you. Maya-maya maririnig mo, ito na ang kanyang sinasabi. So ngayon, ano ang napakinggan ng mga bata sa inyo? Ano ang ipinarinig ninyo? Ipinarinig din ba ng Diyos sa inyo na walang yaka? Hindi naman. Lahat ng napapakinggan natin, mabuti. Kaya nga mabuti ang balita eh. Yun nga lang, sadyang nagbibingi-bingihan tayo. Kahit nga sa mga nangyayari sa paligid natin, sa panahon natin ngayon, wala eh. Ang Meralco, nagbibingi-bingihan. Dagdag ng singil. Kung ano-ano, kada buwan na lang, dagdag. Lugong-lugi. Ayaw makinig. Tayo din, ayaw natin makinig. Kaya yung mga hearing na naririnig natin, deserve natin. Kasi yan tayo eh. Pero sana, no? Sabi nga ni Kristo, uulit-ulitin ito. Ang may pandinig, makinig. Kung gusto mong mabuhay ng matiwasay, makinig ka. Pero kung ayaw mong makinig, ano man ang nangyayari sa ating buhay, resulta yan ng ating pong pagbibingi-bingihan sa salita ng Diyos. Amen?